Magandang umaga mga estudyante, mga guro, mga empleyado, mga administrador ng ating paaralan, ganun din ang member of the Board of Trustees sa pangunguna ng ating Pangulo, Dr. Danilo Biayap. Nasa YouTube tayo, no? Mamaya pwede nyo i-follow up sa YouTube. Okay? Ang account ay Dr. Romeo Umali. So, I'm inviting you all to listen. Makinig lang tayo, no? Ganun din ang mga nasa labas, the Valeriano and the Umali and related family who are also listening to us through the YouTube, and also all our brothers and sisters in Christ, anywhere they are in the whole world, and also the members of my family, my wife, children, grandchildren, and also my relatives and friends, my daughter in the US, Grace and Edwin, they are following us in YouTube. I am your host. I am Evangelist Dr. Romeo Umali. I always lead this morning devotion every Tuesday morning, and also my Bible study during Thursday or during lunch break. So I encourage you to listen, makinig lang, and let the Holy Spirit work in your hearts. Okay? So let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. With each day, God of light, your glory dawns anew. As I set forth today, inspired with a desire to serve you as you deserve. Lift our minds to think of you throughout this day. Open our hearts to hear your voice, calling us through the cares and duties that encircle us. Give us strength to answer your call and wisdom to speak gently, so that we may shine forth your light into the darkness that sometimes surrounds all of us. Your Son said, I am the light of the world, in John 8:12. As I walk with him, let me share his light with those I meet, so that they too will receive in your light. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating short meditation ngayon ay entitled Be Joyful. Okay? Malapit na ang Pasko. Siguro lahat tayo ay excited, no? Na this coming Christmas, magkakaroon tayo ng kasayahan sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating komunidad. Kaya ang title ng ating pag-aaralan o ang ating meditation ngayong umaga ay entitled Joyful. Ito ay babasahin ko mula dito sa Portals of Prayer. Okay? Portals of Prayer. Una, babasahin ko ang Isaiah chapter 35. No? Ito ang Tagalog version ng Bible. Isaiah 35 verse 1 to 10. Makinig lang, ano? Okay? Isaiah 35 1 to 10. Ang landas ng kabanalan. Yun ang title, ano? Ang landas ng kabanalan. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon. At mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kalwalatian at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay
at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinaghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang kusa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang dawa at sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na nakakapasok doon. Ito'y parang lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at daramhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Yan ang ating mga talata, mula sa Isayas, kabanatang 35, mula sa una hanggang 10 mga talata. Sinabi ko kanina, ang title ng ating meditation ay Be Joyful. Noong mga nakaraang devotions natin, nagkaroon tayo ng pagtalakay tungkol sa forgiving one another. At noong nakaraang Martes, ay loving one another. Ngayon po naman ay be joyful. Okay. At babasahin ko ito sa ating portals of prayer na ginagawa natin tuwing devotions natin. Okay? Sabi nga sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Okay? Okay ba? Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Yun ang nasa Philippians chapter 4, verse 4. Ang tanong dito ay, is there anything as marvelous as being joyful? Kayo ba yung masaya? Maligaya ba kayo? Maligaya? Maligaya sa inyong buhay? Are you joyful? Yun ang tanong dito eh. Is there anything as marvelous as being joyful? It's way better than being merely happy. Hindi lang yung basta tayo maging masaya, di ba? Which often short-lived and dependent on circumstances. Yan eh. Kumisan, sandali lang yan, di ba? Depende sa circumstances. Okay? But true joy can't be suppressed. Yun ang sinasabi rito. Ang tunay na kaligayahan ay hindi maaaring pigilin. Okay? It continues even when daily happenings don't justify it. Okay? Even when the source of joy isn't visible. Tama yun, di ba? Hindi natin nakikita, pero tayo ay maligaya. Okay? Happiness is a mood.
Joyfulness is a state of being. Ulitin ko yun, ha? Sabi rito, happiness is a mood. Okay? But joyfulness is a state of being. So yung joyfulness talagang bahagi ng ating buhay, di ba? It is a state of being. So we should be joyful, di ba? Our lives are no longer lived solely for ourselves. Tama? We don't live only for ourselves. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. Tama? We are not alone in this world. Yun. Sabi nga, hindi ka nag-iisa. Adrift without meaning. Meron bang kahulugan ng buhay nyo? Mahalaga ba ang buhay? Mahalaga? Meron bang meaning? Meron bang purpose? Meron bang value ang buhay nyo? We're here for a purpose. Kayo nandito sa paaralan. Anong purpose nyo? Bakit kayo nandito? Dapat alam niyo yun, di ba? Meron kayong kanyang purpose. Meron kanyang dream. May kanyang goal that you want to fulfill. Okay? We're here to love. Itong mahalaga. We're here to love and be loved. So narito tayo para umibig, magmahal, at mahalin, at ibigin by God. Sino ang magmamahal sa atin? Hindi ba? Only by God. And to love our neighbors. Ayun. Maliwanag, ha? Mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin kaklase natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, kapitbahay natin, okay? You know your neighbors, di ba? We're here to share the joy that Jesus Christ lived, died, and rose from the grave. Maliwanag ba yun? Yung joy natin is because of Jesus Christ. Ano ba ang ginawa ni Jesus Christ? He died on the cross. Di ba? To save us all from our sins. And He rose from the grave. Okay? To make sure that we too will be risen from the grave once we die. And it is for all people, para sa lahat ng tao. Ha? Hindi naman namimili ang Diyos eh. Para sa lahat ng tao. He died for all people. He died on the cross. He was crucified on the cross for all people, for the sins of the world. Correct? Of all nations. Hindi naman sa Pilipinas. Sa lahat ng bansa. Okay? This earthly life is no longer all we have. Okay? Tandaan natin yan. Hindi lang yung buhay dito sa mundo ang meron tayo. For once this life ends, alam niyo naman yun, di ba? Hindi naman tayo habang panahon ay mabubuhay. Mamamatay din tayo. Bakit ba tayo mamamatay? Kasi mga makasalanan tayo. Okay? Pero meron tayong pag-asa na bubuhayin tayong muli ng ating Panginoong Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Tandaan natin yun. Yun din ang message ng Christmas. Ang pagdating ni Jesus, nangyari na yun, di ba? At ang mangyayari pa, ang kanyang pagbabalik. The second coming of Christ. Eternity awaits us. Yan ang naghihintay sa atin. Buhay na walang hanggan. Naniniwala ba kayo doon? Meron tayong buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Okay? Sa kanyang pagkamatay doon sa krus at ang kanyang pagkabuhay ng muli, yan ang ating katiyakan na meron tayong buhay na walang hanggan. And for each person, sa bawat isa sa atin, who believes that gospel, yun ang gospel, no? Christ died for you, okay? To save you from all your sins. The angels in heaven rejoice. Iba na mga anghel sa langit ay nagkakasaya. Okay? Sana maniwala kayo doon, ha? Okay, let us pray. Lord Jesus, make our joyful hearts examples of your gracious goodness
to the world. Amen. Okay, let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Let us receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Okay? So, salamat sa inyong pakikinig. Let the Holy Spirit work in your hearts, no? Siya magbibigay sa atin ng understanding. Maaaring hindi natin naiintindihan lang eh. Hindi natin naunawaan ang ating nadinig. But it is the Holy Spirit that will work in us, in our hearts, to strengthen our faith in our Lord and Savior, Jesus Christ. Uli, maraming salamat. At sana sa susunod na Martes ay magkasama tayong muli. Ganon din, sa Webes, meron tayong Bible study during lunch break. Thank you very much.